isang batang nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. The child in a manger. Praise God. Alam niyo po mga kapatid, nung ang Panginoong Yesus ay isinilang, marami pong mga buhay ang natouch. Marami pong buhay ang nagbago. Ipinanganak pa lang ang isang bata, marami ng buhay kaagad ang nagbago. Praise God. At hindi lang yon mga kapatid, hindi pa nga siya ipinapanganak, meron na kaagad mga bagay na nababago. At tila baga mga kapatid, nagiging isang hamon pa. Sabi po sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 1, sa talatang 19, sabi diyan, subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kakahiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Si Jose, mga kapatid, katipan ni Maria. Matagal na silang magkasintahan. Ang babaeng si Maria, mga kapatid, matimtiman, tahimik, no? At mabait. Pangarap siya ng mga kalalakihan ng kanyang panahon kasi talagang simpleng babae. Ngayon, nahaharap sa panibagong pagsubok ng buhay. Kasi yung kanyang katahimikan, nagkaroon ngayon ng pagbabago. Nagbuntis siya. Nang wala naman siyang nakasiping. So yung babaeng si Maria, mga kapatid, hindi niya malaman kung anong mangyayari sa buhay niya ngayon. Posibleng nagdududa at dadalawang isip na rin siya ngayon. Kasi isa siyang babae pero makikitang buntis nang wala namang nakasiping. Maniniwala ba ang tao? Maniniwala ba ang mga tao sa paligid na hindi siya nasipingan, buntis siya? So walang maniniwala. So kahit si Maria, nagdadalawang isip na sa kalagayan niya ngayon. So yung tahimik na buhay niya ngayon, nag-iiba na. Pero mabuti na lang mga kapatid, kinausap siya ng Panginoong Diyos sa pamagitan ng anghel. Na siya bagamat isang birhen ay magdadalang tao dahil sa kalooban ng Diyos. Pinayapa ng Panginoon ng kanyang puso. Pinayapa ng Panginoon ang kanyang isipan. So tanggap niya na siya'y magdadalang tao. Ang problema mga kapatid, yung katipan niya, hindi pa handa. Si Jose, mga kapatid, nag-iisip. Sabi niya, kawawa naman si Maria. Kapag siya'y pinakasalan ko, kukutyain siya ng komunidad. Sasabihin ng komunidad, wala nang hiya ang babaeng ito. Hindi man lang niya naisip na hindi naman si Jose ang ama ng kanyang pinagdadalang tao. Kukutyain siya ng mga tao sa paligid. Kasi iisipin ng mga tao, walang dangal ang babaeng ito. So iniisip lahat yon ni Jose. Sabi niya, kung iiwasan ko na lang siguro si Maria at ako'y lalayo na lamang. Sa ganung paraan, mamumuhay siyang mag-isa, manganganak siyang mag-isa, palalakihin niya yung bata ng mag-isa. So wala nang karagdagang pang pangungutya sa kanyang pagkatao na niloko niya ako kasi wala na ako. So yun yung kaisipan ni Jose. Sa kabilang banda mga kapatid, habang nag-iisip-isip si Jose, kinausap siya ng Diyos sa pamagitan ng panaginip.
ang anghel ay nangusap sa kanya at sinabi, Jose, huwag kang matakot. Napakasalan si Maria sapagkat ang kanyang pinagdadalang tao ay dahil sa Espiritu Santo. Kaya si Jose, mga kapatid, nagbago na yung isip. Napayapa na rin siya. Nalinawan na rin siya. Tinanggap niya na rin ang lahat. Paninindigan niya, siya ang magiging ama ng ipinagbubuntis ni Maria. Amen? Yung buhay na simple, nagkaroon ng matinding pagbabago. Sa umpisa, hindi tanggap ng dalawang tao, pero kalaunan, pinapayapa ng Panginoon. Inunawa ng Panginoon ang kanilang kalagayan. Diba? Kung hindi nangyari yon, mga kapatid, laking gulo yun. Si Jose habang nag-iisip, mga kapatid, hindi na malaman kung anong kanyang gagawin. Salamat na lang sa banal na Espiritu na nagbigay sa kanya ng kaliwanagan. Bakit ko pakakasalan si Maria? Buntis siya, hindi naman ako yung tatay. Bakit ko siya pakakasalan? Diba? Yung babae naman, nag-iisip din, tatanggapin ba ako ni Jose? Mauunawaan kaya niya ako? Nag-iisip din siya, nangangamba rin siya. Praise God. So nawawala na po, mga kapatid, sa kanilang eksena, yung pag-ibig. Yung nandoon na sa isipan nila, yung takot, yung pangamba. Nawala na sa eksena yung pag-ibig. Kung saan yun ang pundasyon ng kanilang relasyon. Diba? Yun ang pundasyon ng relasyon. Mabuti na lang ang banal na Espiritu, binalik sila sa ganon. Bumalik sila doon sa pundasyon ng relasyon, ang pag-ibig. Naalala ko pag nagkakasal tayo, mga kapatid, sinasabi ko doon sa lalaki o sa babae, babae, sabi ng salita ng Diyos, magpasakop ka sa iyong asawang lalaki. At sa lalaki, sabi ng salita ng Diyos, mahalin mo ang asawa mong babae. Kapag may topak yan, may toyo yan, wala kang karapatang magalit. Kasi ang utos sa iyo, mahalin mo ang asawa mong babae. Diba? Hindi sinabi sa iyo, Jopred, unawain mo ang asawa mong babae. Intindihin mo ang asawa mong babae. Hindi sinabi. Hindi sinabi yon, Pastor Dave. Ang sinabi ng Biblia, mahalin mo ang asawa mong babae. Kaya kahit hindi mo nauunawaan, mamahalin mo pa rin. Kahit hindi mo naiintindihan, mamahalin mo pa rin. Wala tayong magagawa. Si Jose walang nagawa. Kailangan niyang mahalin si Maria. Kailangan niyang umayon sa kalooban ng Diyos. Ang mahalin ang kanyang katipan, kalooban ng Diyos. Ang mahalin mo ang iyong asawang babae, kalooban ng Diyos. Pero huwag kang mag-alala, may pambawi dyan. Sabi ng Biblia, babae, makinig ka. Sumunod ka. Magpasakop ka sa asawa mong lalaki. Di ba? Alam mo ha, hindi ako makakabawi ha. Babawi rin ako. So yun ang kalooban ng Diyos. Kaya si Jose napanatag, napayapa siya. Si Maria ganun din, natanggap nila ang sitwasyon. Kaya yung bata, mga kapatid, pinaghanda na nila ang kapanganakan nito. Settle na sila eh. Di ba? So dumating yung panahon, mga kapatid, ipapanganak na yung bata. At alam nyo ba, mga kapatid, kaya sinabi ko sa inyo kanina that this child in a manger touches many lives. Isipin mo, ipapanganak siya.
Maraming tao ang nag-aalala kasi lahat ng panuluyan doon sa Bethlehem puno na. So lahat ng taong nakakakita sa kanila nag-iaalala tuloy kasi manganganak na yung babae. Masakit na yung kanyang tiyan, nagle-labor na. So walang ibang paraan kundi sumilong muna sa isang sabsaban. Yung sabsaban, mga kapatid, baka hindi nyo alam. Akala nyo magandang lugar yan. Ang sabsaban po, mga kapatid, lugar yan ng imbakan ng mga pagkain ng hayop. Minsan may hayop din nakatali dyan, nakakulong dyan. Yan ang sabsaban. Yung pinaghigaan sa Panginoon, ang gandang isipin. Sa mga drawing, ang gandang tingnan. Manger. Pero sa totoo lang, mga kapatid, yung po ay feeding box, kainan ng hayop. Yung kainan ng hayop. Yung feeding box, doon nandun yung mga damo. Tuyuman o sariwa, nandun. Kainan niya yan. Doon pinatong ang sanggol. The child in a manger. Ang bata sa sabsaban. But this child touches many lives. Nung siya po'y mailuwal na, mga kapatid, nakahinga na lahat ng tao sa paligid, ay naipanganak na rin sa wakas. May baon ba kayo kahit ano? Meron, lampin. Binalot yung bata. Iniga. Yung tatay na kanina aligaga, nakapagpahinga na rin. Yung nanay na nanganak, hirap na hirap, nakapagpahinga na rin. Akala natin tapos na ang kwento kasi nakapagpahinga na. Pero sa kabilang dako ng daigdig, sa bawat sulok ng mundo, may mga taong hindi mapakali. May mga tao, mga kapatid, na aligaga sapagkat nakita nila ang tanglaw, yung tala. Yung mga taong ito, kaya tinawag silang wise men kasi matatalino. Alam nila ang kahulugan ng tala. Alam nila ang ibig sabihin ng nagliliwanag na bituin na yon. That the Savior was born. Amen? Kaya wise men eh. Kasi sila po, mga kapatid, in alignment doon sa mga prophecy. Alam nila, isinilang sa panahong ito ang hari. Kasi yung tala, lumitaw. Kaya yung mga anak ng Diyos na talaga naman babad sa salita ng Diyos, hindi mo sila malilinlang. Kapag tayo babad sa salita ng Diyos, hindi tayo malilinlang. Bakit? Yan po yung ating gabay sa buhay na ito. Yung mga pantas na ito, mga kapatid, alam nila na isinilang na ang hari. Kaya ang gagawin nila, ayon sa kanilang conviction, sa simula't simula pa, pupuntahan nila kung saan naroroon yun. Nagdala sila ng mga piling regalo, mga mamahaling regalo, mga kakaibang regalo na hindi kayang bilhin lang sa kanto. Nagdala sila ng mga mamahaling regalo at yun ang kanilang ibibigay sa isinilang na hari. Diba? Kaya espesyal, mga kapatid, ang ibibigay sa Panginoon. Kaya lahat ng ibinigay nyo sa Panginoon, make it sure that this is special. Kasi ganoon ang gustong maghandog. Yung ihandog, special. Yung mga pantas na ito, mga kapatid, special ang kanilang regalong inihanda. At they are very much willing na mag-travel ng malayo, makarating lang doon sa kinalulugaran ng hari. Kita nyo, nilakbay nila, mga kapatid, sa iba't ibang sulok ng mundo. High-tech din sila, mayroon din silang text. Kita na lang tayo. Haring Melchor, magkita na lang tayo. Message sent. Kaya kita-kita yung tatlo eh. So, yung iba siguro nag-email, baka nagkita sila at nagpunta sila sa Bethlehem.
their lives was touched by this child in a manger. Amen? Yung mga araw na sana nagpapahinga sila, o kung hindi man mayroon silang mga pinagkakaabalahang bagay sa kanila pong buhay, lahat yun isinantabi muna para lamang makita at masilayan ang bata sa sabsaban. Amen? Lahat, stop muna. Dapat tayo ganun. Kapag linggo, excited tayo kay Jesus, stop muna lahat. At mag-worship tayo sa Panginoon. Di ba? Ganun po yung tatlong pantas. Stop muna lahat. And they travel mula sa malayong lugar papuntang Bethlehem. Eh, nung mga panahon na yon, meron na ring mga spy. Kaya sila'y naglalakbay pa lang, nung tumuntong na sila doon sa area, ano doon yung tawag doon na area of responsibility na, no, ng isang bansa. May spy na. Nagtimbre na kaagad kay Herodes. Mahal na hari, may papunta ritong mga pantas. At hinahanap nila ang isinilang na hari ng mga Hudyo. So may spy. Yung Herodes, na walang ginawa sa buhay kundi magpakasarap, magpakasasa sa kapangyarihan at kayamanan na meron siya ng panahon na yon, his life also was touched by this child in a manger. Paano nangyari? Mga kapatid, nagkaroon siya ng pag-aalala. Sabi niya, sandali lang, ako ang hari dito. Bakit may isinilang na hari na hindi ko alam? Kung meron mang isisilang na bagong hari, dapat anak ko. Dahil ako ang hari dito. Nagpatawag siya ng mga propeta. Sabi niya sa mga propeta na kanyang bayaran, sino daw ang hari ng mga Hudyo? Sino daw yung Mesyas? Sino daw yung Kristo na sinasabing isisilang o isinilang? Sabi po ng mga propeta niya, mahal na hari, sa kasaysayan po ng mga Hudyo, meron pong propesiya na isisilang ang isang tagapagligtas, ang Mesyas, ang Kristos, ang kanilang hari. Kailan manggaganap yun? Sa panahon na ang tanglaw ay lumabas. At dahil ang tanglaw ay naririyan na, malamang isinilang na ang Mesyas. At talaga namang naguluhan na yung hari. Nataranta na rin siya. Mawawala na sa kanya ang kapangyarihan niya. Kaya nag-order siya na ipapatay ang mga sanggol sa Bethlehem. Di ba? Sa ganoong pangyayari, mga kapatid, itinakas ng mga magulang niya ang batang si Jesus. Tinakas siya papunta doon sa Nazareth. Kung saan sila galing nung una? Alam niyo ba na si Jose nakatira sa Nazareth? Si Maria ay taga Nazareth. At dahil sila ay mag-asawa na at nag-order ng census ang emperador, so kailangan niyang bumalik sa kanyang pinanggalingan kung saan siya lahi kabilang. Eh si Jose ay kabilang sa lahi ni Benjamin, sa lahi ni David na taga Bethlehem. So yung propesiya ni Isaias na ikaw, Bethlehem, Ephrata, mula sa iyo'y isisilang ang isang hari. So naganap sa oras na yon sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. So kailangan bumalik po, mga kapatid, si Jose na nandoon sa Nazareth, papunta doon sa Bethlehem para magpa-census. Kasama na niya ngayon ang kanyang asawang si Maria.
So kaya sila napunta ng Bethlehem. At doon na nga siya inabutan ng kapanganakan. And another thing, nung panahon ay pinanganak ang Panginoong Yesus. Binasa natin kanina sa aklat po ng Lucas, Kapitulo 2. Na yung mga panahon na yon, mga kapatid, na pinanganak ang Kristo, meron pong mga pastol nandoon sa kanilang parang, o nandoon sa parang at nagpapastol ng kanilang mga alagang hayop. At habang sila'y nagpapastol, nga hindi po taglamig yan eh. Maaaring papunta pa lang sa taglamig. Kasi may nagpapastol pa eh. Sa panahon ng taglamig, wala nang nagpapastol. Lahat po nasa loob na yan ng kanilang mga kulungan. Pero sa parang, nandoon po yung pastol at nandoon yung kanyang mga tupa. Nang biglang may dumating na anghel. At sinabi ng anghel sa kanila, ayon sa kanya pong winika dito, mga kapatid, basahin po natin sa aklat ng Lucas, Kapitulo 2, mula sa talatang 8. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakaiga sa sabsaban. So yung mga pastol, mga kapatid, sila man ay hinipo ng kapanganakan ni Kristo. Simpleng mga tao, nagbabantay ng kanilang mga alagang hayop. Pero sa kanila, nagpakita ang anghel ng Diyos. Ibinalita sa kanila na ang Kristong tagapagligtas ay isinilang. Kaya tuwang-tuwa sila. Ang puso nila'y galak na galak. Kasi itong mga Hudyo, mga kapatid, matagal nang naghihintay sa pagpapalaya sa kanila. Ang iniisip kasi nila, mga kapatid, ang Kristong ipapanganak, palalayain sila sa pagkakaalipin sa mga Romano. Yun ang nasa isipan nila. Pero hindi yun ang plano ng Diyos. Ang pagpapalaya ay espiritual. Hindi po sa pisikal. Kaya kahit ang Panginoon ay pabalik na sa kanya pong kaharian, yun pa rin ang tanong ng kanyang mga alagad. Panginoon, kailan naman po kami palalayain ng Imperyong Roma? So hindi yun ang objective ng Panginoon sa kanyang pagparito. Kundi spiritual, mga kapatid. Kaya sabi sa kanya, hindi ninyo alam ang mga bagay na yan, kundi ang Diyos lamang, ang ating Ama lamang, ang nakakaalam sa mga bagay na yan. Hindi para sa inyo na alamin nyo pa yan. Parang tayo, mga kapatid, ang daming issues na political, minsan tayo naapektuhan. Pero hindi na para tayo pumasok pa dyan. Makialam pa dyan. Why? Because the same thing nung panahon ng Panginoong Hesus, hindi yon ang pinatrabaho niya sa kanyang mga alagad. Ang pinatrabaho niya sa kanyang mga alagad, spiritual. Ipangaral, humayo kayo. Pangaral ang mabuting balita sa lahat ng dako. Yun ang kanyang intention. Di niya sinabi magpakatalino kayo at pumasok kayo sa politika. Pamunuan niyo ang bawat barangay, bayan, probinsya. Walang ganon. Spiritual ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. So even this, yung mga pastol, na-touch sila ng kapanganakan ng Panginoong Yesus. So, going back doon sa panahon na sila'y bumalik na sa Nazaret. Doon po sa Nazaret, mga kapatid,
doon nalalaki ang batang si Jesus. At alam nyo ba mga kapatid, sa ikawalong araw ng kanyang, mula nung siya ipanganak, dinala po ang Panginoong Jesus sa templo. Dinala ang batang si Jesus sa templo. At hindi nyo pa alam mga kapatid, sabi dito sa kwento mga kapatid, sa verse 22, nang sumapit ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng paglilinis ayon sa kautusan ni Moises, pumunta sila sa Jerusalem, dinala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ganito ang nasusulat sa kautusan ng Panginoon, bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon. Nag-alay din sila ng handog ayon sa nakasaad sa kautusan ng Panginoon. Magkapares na ibong bato-bato o kaya'y dalawang inakay na kalapati. So dinala nila si Jesus sa templo. And you know what happened in the temple? Because this child who was born in a manger touches every lives during his time. Meron isang lalaki doon sa loob ng templo. Isang lalaking nagngangalang Simeon na meron pong panalangin sa Panginoon. Ang panalangin niya, Lord, nawa, bago ako mamatay, ay masilayan ko lamang yung Kristo, yung Mesyas na magliligtas sa aming bayan. Yun yung prayer niya for so long, matagal ng panahon. Abay, ginrant ng Panginoon. Nung pumunta si Jose at si Maria, dala ang batang si Jesus. Nakita sila ni Simeon. Ang spirito ni Simeon, mga kapatid, ay nagkakaroon po ng kagalakan sapagkat alam niya na yung batang karga-karga ng mag-asawang yon ay walang iba kundi ang tagapagligtas, ang Kristo na kanyang hinihintay. Kaya lumapit po si Simeon, kinarga yung bata, at pagkatapos, kanya pong binasbasa ng bata. At ganito ang kanyang winika, mga kapatid. Praise God. Ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. So nagpuri sa Diyos si Simeon. Sabi niya, ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Ito po ay liwanag na tatanglaw sa mga hintil at magbibigay dangal sa inyong bansang Israel. So ito pong sila Jose at Maria na mangha nung makita nila yung inuusal ni Simeon. So meron pong mga bagay na ang Diyos at si Simeon lang ang nakakaalam. Kasi siya po'y nananalangin sa Diyos at ginrant ng Lord ang kanya pong panalangin. Ang kanyang kahilingang panalangin. Pero ang isang bagay, mga kapatid, na mapapansin natin kay Simeon ay yung kanyang paalala kay Maria. Sabi niya kay Maria, mga kapatid, tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutuligsain siya ng marami. Kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dito, magdaranas ka ng matinding kapighatiang parang isang patalim na itinarak sa iyong puso. Yun ang sinabi ni Simeon kay Maria. Nangyayari yan nung ang Panginoon ay ipinako sa krus. Nakita natin yung matinding pagdurusa sa kalooban ng inang si Maria. Parang patalim na itinarak sa kanya pong puso ang masaksihan niya na ang kanyang anak ay pinatay ng mga sundalong Romano. Nangyari po yung propesiya ni
Simeon sa kanya. So even this man, Simeon, simpleng tao, simpleng mamamayan ng Israel, mga kapatid, ng Juda o ng Galilee kasi bumalik na sila sa Nazareth. Kahit itong simpleng taong ito, he was touched by this child in the manger. Diba? Wala pang ginagawa ang Panginoon. Pero kita nyo naman, merong mga buhay na nababago. May mga buhay na na-challenge. May mga buhay na napalalakas. Wala pang ginagawa ang Kristo. Ipinanganak pa lang siya. At doon din sa templo, mga kapatid, meron isang propetang babae na ang pangalan ay Ana. Yung propetang babae, mga kapatid, sabi ng Biblia, matanda na siya. In fact, hindi nga matanda, sinabi, napakatanda na niya. 84 na taon na siyang byuda. Sabi ng Biblia, 7 taon lang silang nagsama ng kanyang asawang lalaki. O kwentahin natin. Nagsama daw sila ng kanyang asawang lalaki, 7 taon lang. After 7 years, nabiyuda na siya. Mula nung namatay, 84 na siya nabiyuda. Ilan taon na si Ana? Ay tama nga, hindi na nga nabilang ng Biblia. Sabi ni Dr. Lucas, napakatanda na niya. Yun ang lang sinabi niya eh. Sa tingin ko, mahigit 100 na to eh. Kasi nung mag-asawa pa sila nung lalaki, syempre may edad na sila noon. Namatay yung lalaki dahil 7 taon lang silang nagsama. Sabi po ni Dr. Lucas na sumulat nito, 84 years na siyang byuda. Gaano katanda na si Ana? Nandoon sa templo. Siya po'y nananalangin sa templo. At may tila bagang hinihintay din na kapahayagan ng Diyos. At nung makita yung bata, mga kapatid, nagalak si Ana. At pagkasabi, mga kapatid, praise God, ayon sa Biblia, mga kapatid, kinalong nito pong, ito pong si Ana, mga kapatid, ay nagbigay ng kanyang mga propesiya tungkol sa bata. Praise God. Sabi diyan, nagsalita rin siya tungkol sa sanggol sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Yung mga taong naghihintay kay Kristo sa tagapagligtas, nagsalita si Ana tungkol doon. Bilang pagtitiyak na ang panahon na yon ay panahon ng pagliligtas ng Panginoong Jesucristo. You see, brothers and sisters, these people are just few people na hinipo ang buhay dahil sa kapanganakan ng isang bata sa sabsaban. Ang mga pantas, ang mga pastol, si Simeon, si Ana, si Herodes, sila po ilan lamang sa mga hinipo ng Diyos sa kapanganakan po ng bata sa sabsaban. That means, brothers and sisters, kung ang mga taong yon ay nakaranas ng pagbabago sa kanilang ordinaryong pamumuhay dahil sa batang isinilang sa sabsaban, how much more yung mga taong nakasama ng Panginoon, nakapiling ng Panginoong Yesus, nung siya po'y nagsisimula ng mag-ministry, how much more yung mga taong yon na nakasaksi ng kanyang mga himala,
Nakasaksi, mga kapatid, ng kanyang mga ginawa. Di pat ang mga buhay nila ay tunay na nabago. Pero sabi ng Biblia, ganito, mas higit ang mga taong hindi man nakita ang mga panahon na yon ay sumampalataya at nanalig sa Panginoong Yesus. At ikaw yon, kapatid. Ikaw yon na hindi mo man nakita ang pisikal na kanyuan ng Panginoon. Subalit naranasan mo ang kanyang pagkilos sa buhay mo. The power and the impact of that child in a manger, mga kapatid, ay nagdala sa iyo ng kakaibang pananampalataya. Pananalig sa buhay na Diyos. At yan ay mananatili sa iyo hanggang sa ikaw ay umuwi na sa Panginoon. That faith, brothers and sisters, ang pananampalatayang yan na tinanggap mo, kahit hindi mo nakita, pero tinanggap mo at sinampalatayanan mo, ay mananatili sa iyo hanggang sa huling panahon. You are blessed. We are blessed because we believe in the Lord Jesus Christ. We believe to all His works. We believe in His finished works. Ang lahat ng ginawa niya, mga kapatid, iyon po ay nagpatibay ng ating pong pananampalataya. Salamat sa Diyos. Salamat sa ating Panginoong Jesucristo. Kung tayo man, mga kapatid, ay isasama sa kwentong ito na aking pong inayag sa inyo, tayo rin ay natouch ng bata sa sabsaban. Why? Because in our generation, more than 2,000 years ago, mula nang siya'y isilang, mga kapatid, tayo rin ay naniwala at sumampalataya sa batang ito. Amen? Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Tayo po'y magpasalamat sa Diyos.